Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Maruy. Taong 1966, Labo, Camarines Norte. Noong mga panahong ito, ang katahimikan ng gabi ay hindi lamang simbolo ng kapayapaan. Ito ay gabing para sa mga bagay na hindi maipaliwanag. Bilang pamilyang nakatira sa liblib na baryo, ang kanilang paniniwala sa mga nilalang na hindi nakikita ay hindi kayang saklawi ng anumang uri ng paniniwala. Para sa kanila, totoo ang mga nilalang na yon at saksi rito ang bawat henerasyon na kanilang pinagmulan. Kaya para hindi mapahamak, natutunan nila Maruy na bigyan ng pagpapahalaga ang bawat lupa at bawat kalikasang nakapaligid sa kanila. Sa pamamagitan nito, mailalayo sila sa panganib at magkakaroon sila ng masaganang buhay. Ganong paniniwala ang kanyang kinagisnan pinuno. Kaya sa paglaki niya, minana niya ang lahat ng paniniwalang meron ang mga magulang niya. Subalit sa kabila ng lahat ng iyon, ni minsan ay hindi sumagi sa kanyang isipan na magkakaroon siya ng sariling karanasan laban sa mga nilalang na pawang parte lamang ng kanyang buhay at paniniwala. Sumapit ang taong ito. Naging masagana ang lupa ng kanilang pamilya. Bagaman salat sa mga bagay na kalimitang nabibili sa mga bayan, hindi naman sila nagkukulang pagdating sa pagkain. At kahit payak ang kanilang pamumuhay, ni minsan di sila nakaranas na magutom. Di man kasi sa pagmamayabang pero napakaraming alagang hayop noon ang kanilang pamilya. Yung manok nila, halos lagpas 100, habang ang kanilang kalabaw naman ay nasa 10. Nasa 20 rin ang kanilang mga kambing at meron silang 12 alagang aso para magbantay sa kaligtasan ng mga ito. Sagana rin sila sa mga bungang kahoy, saging, gulay at iba pa. Kaya ang tanging kulang lang sa kanila ay yung mga pampalasa. Pero hindi ito problema dahil isang beses sa isang buwan, bumababa sila Maruy para makipagpalit ng kalakal. At sa pamamagitan nito, nakukuha nila ang mga pampalasa na salat sa kanilang lugar. Ito lang ang palaging kanilang nagiging problema. Kaya ni minsan, hindi talaga sumagi sa isipan niya na makakaranas sila ng kaganapang habang buhay niyang dadalihin. Ayon sa kanya, nagsimula ang lahat ng yon pagtungtong ng buwan ng Hulyo. Habang papasapit ang kapasan, abala noon sa kanilang lugar ang mga tao. Sila Maruy naman, dahil malapit lang sa lupa nila ang kanilang bahay, wala silang ibang ginawa kundi ang makipaglaro sa kanyang mga kapatid. Napakasaya nila noon. Bawat araw ay hindi matatawaran ng anumang salapi. Ngunit isang umaga, matapos ang kanilang pag-aalmusal pag-alis ng kanilang mga magulang, dumating ang kaibigan niyang kapitbahay lang din nila. Kasama nito ang iba pa nilang mga kababata na may mga bitbit na lambat, gulong at tali. Maruy, may gagawin ka ba ngayon? Sumama ka sa amin. Mangangaso kami ng baboy. Ang sabi ni Amang, panahon nila ngayon, kaya marami ang magsisilabasan sa gubat. Nang marinig niya ang bungad nito, hindi siya kagad nakasagot. Batid niya na malayo ang gubat, kaya kung pupunta sila roon ng ganoong oras, hapon na sila makakauwi. Ang iniisip niya noon ay yung obligasyon niya sa kanyang kapatid, kaya hindi niya ito basta-bastang may iwan. Isa pa, di siya nagpaalam sa tatay niya, kaya paniguradong magagalit ito kapag umalis siya nang hindi dito nagpapaalam. Nang mapansin ito ng kanyang kaibigan, kaagad naman itong lumapit at mas lalo pang nagpumilit. Huwag mo nang alalahanin ng tatay mo. Ako nang bahala sa kanya mamaya pag-uwi natin. Malakas naman ako dun kaya maintindihan niya ang dahilan ng ating pag-alis. Tsaka isa pa, hindi tayo rito madalas nakakakain ng baboy, di ba? Siguradong matutuwa yun
kapag marami tayong dala mamayang hapon. At tungkol naman sa mga kapatid mo, tumuloy na muna sila sa bahay. Nandun naman si Inay at mga kapatid ko eh. Sigurado ako na hindi sila mapapabayaan. Dahil sa sinabi nito, hindi na siya nakapalag. Pagkatapos nilang magkasundo, kaagad nilang hinatid ang kanyang mga kapatid upang makaalis na sila sa lalong madaling panahon. At nang magawa na nila yon, nagsimula ang kanilang paglalakbay. Sa mga unang oras masaya ang grupo. 8 sila noong magkakasama, kaya hindi nakakaburyong ang naging paglalakbay nila. Akala noon ni Maroy mapupuno ito ng masasayang alaala. Pero lingid sa kanyang kaalaman, kalbaryo ang kanilang pupuntahan. Pagtungtong ng 1:00 ng hapon, nang makapananghalian na sila, muli silang umusad. Nasa bukana na sila noon ng gubat, kaya hindi na sila gaanong nagmadali. Pagpasok nila sa entrada nito, naging maayos naman ang lahat. Sariwa ang hangin, maraming hayop na humuhuni, at higit sa lahat, nakakapasok doon ang sikat ng araw. Subalit, habang binabaybay nila ang daan patungo sa puso nito, ang sikat ay unti-unting nawawala. Naging malamlam ang liwanag sa paligid, animoy nagbabadya ang malakas na pag-ulan. Bagaman nakakapanduda ang biglaang pag-iba ng panahon, hindi nila ito pinansin. Ipinagpatuloy nila ang kanilang ginagawa hanggang sa maya-maya lang nakarating sila sa parte ng gubat kung saan may isang tahanang abandonado. Sira ng mga bintana nito, kaya wala na itong pinto, at higit sa lahat unti-unti na itong kinakain ng kalikasan. Pagsilay ng kanyang mga kaibigan sa lugar na yon, hindi sila nagdalawang isip na lumapit. Maging ang mga ito man kasi, aminado na yon ang unang beses na masilayan nila ang lugar. Hindi rin nila inaasahan na may bahay na nakakubli rito dahil ilang beses na silang nagpapabalik-balik sa parting yon ng gubat. Dala ng kuryosidad, siniyasat nila ang lugar na yon. Pinasok nila ang mga silid at tiningnan nila ang lahat ng bagay na naroon. Habang ginagawa nila ito, si Maroy ay nanatili sa labas, matyagang naghihintay sa pagbabalik ng kanyang mga kasama. Nang mapansin naman yon ng kaibigan niya, hindi ito nagdalawang isip na balikan siya. "Oy Maroy, tulungan mo naman kami rito. Ba't ayaw mong pumasok? Natatakot ka ba?" Nang marinig niya ang sinabi nito, hindi na siya nagsalita. Pinakinggan na lamang niya ang mga pangaasar ng kanyang mga kasama. Di kasi siya mahilig pumatol sa mga ganoong usapan, lalo pat alam niya na wala itong magandang pupuntahan. Ilang minuto pa ang lumipas, hindi tinantana ng kanyang mga kaibigan ang bahay. Naniniwala ang mga ito na may makikita sila roong kapaki-pakinabang na di hamak na mas mahalaga sa baboy ramo na kanilang huhulihin. Ngunit sa kasagsagan ng patuloy nilang paghahanap, isang matandang lalaki ang biglang lumapit nang hindi nila napapansin. Ang unang nakakita rito ay si Maroy, na kung saan napansin niya itong bigla na lamang pumasok sa loob. At nang makita naman yon ng kanyang mga kaibigan, dito na yon nagkagulo. Kagad itong nagsilabasan habang sinisigawan ng matanda na kanilang nakita. Sinindak din nila ito gamit ang mga armas nila na parabang isa itong taong may binabalak na masama. Akala nila hindi ito papalag, pero paglabas nito, bigla itong sumigaw sabay sugod sa kanilang kinaroroonan. Walang habas nitong sinunggaba ng kanyang mga kaibigan habang paulit-ulit na pinagbababato ng mga gamit na nahahawakan nito. Dahil sa pangyayari, kaya napilitang kumilos ang isa nilang kasama. Gamit ang bola na dala nito, inundayan niya yon ng saksak sa likod hanggang sa tumagos sa tiyan ng dulo ng patalim. Pagsilay naman dito ng matanda, bigla itong napasigaw habang tinitingnan ng kanyang pinsala.
Pagharap nito sa taong sumaksak sa kanya, sinubukan niya pa itong habulin pero di pa man nakakalayo sa kinaroroonan niya. Nabuwal na ito. At pagbagsak nito sa lupa, kagad itong binawian ng buhay. Nang masipat ng kanyang mga kasama ang nangyari, tsaka pa lamang ito na himasmasan. Kanya-kanya na silang ligpit ng mga gamit upang masigurong hindi matutunto ng kanilang bakas. At sa halip na dumiretso para mangaso, nagdesisyon na silang bumalik. Bawat isa nagkasundo sa desisyong yon, kaya sabay-sabay na silang umuwi. Habang binabagtas ang daan, napag-usapan nila kung anong magiging palusot nila. Kailangan nila itong pag-isipan upang hindi sila mapagdudahan ng kanilang mga magulang. Kalaunan, dito na nila naisipang idahilan na masyado silang nalayuan sa gubat na balak nilang puntahan. Sa madaling salita, hindi na sila tumuloy at pinili nilang tumungo sa ibang parte ng lupain na kung saan wala naman sila roong nahuli. Kaya sa halip na magsayang ng oras, nagdesisyon na lamang sila na umuwi. Nang marinig ito ng lahat, yon ang napagkasunduan nilang sabihin sa kanilang magulang. Pinilit din nilang kalimutan ang lahat ng mga nangyari upang makaakto sila ng normal at naaayon. Pagdating nila sa baryo, kagad silang nagkanya-kanya. Bawat isa walang ibang gustong mangyari, kundi ang malagpasan ng araw na kung saan nakapaslang sila ng tao. Makalipas ang 1 linggo, hindi na sila gaanong nagkikita-kita, tila bang iniiwasan nila ang bawat isa upang hindi na maalala ang mga nangyari sa kanila. Bagaman nag-aalala si Maroy, pinili niyang sundin ang nais ng kanyang mga kaibigan. Inakala rin niya kasing yon ang pinakamagandang paraan para makalimutan ang lahat. Pero isa yung malaking pagkakamali. Dahil makalipas ang 9 na araw, ang nangyari ay unti-unting nabulgar ng may isa sa mga taga-baryo ang aksidenteng nakarating sa abandonadong bahay. Bitbit nito pauwi ang armas na ginamit nila sa pagpatay, kaya nang masipat ito ni Maroy, halos hindi niya mawari ang kaba na kanyang nararamdaman. Gusto niya na noong umiyak at humingi ng tulong sa kanyang mga magulang, pero pinipilit niya pa ring magpakatatag. Ang ginawa niya, tanggapin na lamang ang lahat kung sakali mang ilalahad ng taong yon ang krimen na kanilang ginawa. Ngunit pagdating nito sa bahay ng kaibigan niya, nabalitaan na lang niya na ibinalik lang pala nito ang armas na nakita nito sa gubat. Ang sabi ng lalaki, pamilyar sa kanya ang patalim na yon, kaya binitbit niya pa uwi. May duda rin itong nagmula ito sa kanila dahil alam nito na nangaso sila ilang araw na ang nakakalipas. Ang nakapagtataka lang, hindi nito binanggit ang tungkol sa bangkay ng matanda kung saan nakatarak ang patalim. Sabi ng lalaki, wala naman siyang nakitang kakaiba sa lugar, kaya posibleng naiwan lang nila yun doon. Dahil sa mga nalaman niya, sa halip na mapabuntong hininga at mapanatag, tila bang matinding takot pa ang bumalot sa kanyang isipan. Sigurado siya na may matanda roong iniwan sila at naniniwala siyang hindi naman ito basta-bastang mawawala roon kung hindi ito nilapa ng kung anong hayop. Gayunpaman, kahit nilapa ito, paniguradong may maiiwan pa ring piraso ng katawan nito sa lugar, gayong malaki ang katawan ng matanda na napaslang ng kanyang kaibigan. Pagkatapos nilang marinig ang kwento, tsaka sila nagkita-kita. Pinag-usapan nila ang tungkol dito at ang iba pang testamento ng kanilang kakilalang nakakuha sa patalim. Ayon sa mga kaibigan niya, hindi yun po pwedeng magsinungaling dahil kilala nila ang taong yon. Kaya naman lahat ng sinabi nito sa kanila ay pawang katotohanan. Nang marinig naman ito ng lahat, hindi maiwasang sumingit ng kaibigan niya ng tanong. Kung wala naman talagang naiwang labi roon, ibig sabihin buhay pa ang matanda? Hindi ba mas nakakatakot ngayon ang ating sitwasyon? Paano kung pumunta yun dito? Paano kung isa-isahin niya tayo?
Dahil sa sinabi nito, hindi niya na napigilang sumagot dito ng, "Tumigil ka nga. Naniniwala tayo sa mga nilalang na hindi nakikita. Pero kailanman, hindi natin tinatanggap ang paniniwala tungkol sa mga nilalang na muling nabuhay pagkatapos nilang mamatay. Tanging Diyos lamang ang may kakayahang gumawa ng ganyang uri ng bagay." Nang marinig naman ng lahat ang kanyang sinabi, pabulong na lang yung nag-usap-usap. Di na rin ito pinansin ni Maroy, lalo pat maging siya man, malalim na rin ang kanyang iniisip. Pagkaraan ng ilang minuto, nagdesisyon na silang maghiwa-hiwalay. Napagpasyahan nila na wag na munang isipin ang tungkol dito hanggat wala pa itong malinaw na kasagutan. Nagdesisyon din ang dalawa sa kanila na balikan ang bahay upang makumpirma ang sinabi ng kanilang kakilala. Pagtungtong ng sumunod na araw, umalis na nga ang dalawa. Ang naging palusot nito sa kanilang mga magulang, mga ngaso ng ibon sa gubat. Hindi naman yun pinigilan, lalo pat trabaho na talaga ng mga ito ang pangangaso. Isa pa, abala rin sa bukid ang kanilang mga magulang, kaya wala yung panahon upang sila'y bantayan at tutukan. Ngunit, pagtungtong ng dapit hapon, ang dalawa ay hindi na nakauwi. Labis itong ikinabahala ng magkakaibigan sa kadahilan ng naniniwala sila na may nangyari roong hindi kaaya-aya. Kinakabahan man, pilit pa rin nila itong hinintay hanggang sa tumungtong ang umaga. At sa muling pagsikat ng araw, dito na nagsimula ang kaguluhan sa kanilang baryo. Nang malaman kasi ng mga matatanda ang pagkawala ng dalawa, kaagad itong naglunsad ng malawakang paghahanap. Bawat sakahan, bawat taniman ay kanilang sinuyod, ngunit wala sila roong naabutan. Hindi naglaon, dito na sila nagdesisyong puntahan ng gubat na madalas pinupuntahan ng mga binatilyo sa lugar nila. Malayo-layo yon, kaya hindi mo na ito inuna ng mga taong tumulong. Inakala kasi nila na baka nakitulog lang ang dalawa sa kung saan, o hindi naman kaya'y dumayo sa bahay ng kanilang mga kaibigan na nasa karatig baryo. Ang kaso lang wala rin sila roong nakita, kaya napilitan silang tumungo sa gubat na pinuntahan ng dalawa. At para masiguro na hindi sila maliligaw, isinama nila ang grupo ni Maroy. Ito ang alam nila na mas pamilyar sa gubat, kaya sa pamamagitan ng mga ito, madali nilang mapupuntahan ang nasabing lugar ng walang anumang aberya. Nagdadalawang isip man ng grupo, wala na rin itong nagawa, kundi ang sumang-ayon. Hindi sila po pwedeng tumanggi, lalo pat kaibigan nila ang hinahanap. Pagkaraan ng ilang oras na paglalakad, narating nila ang bukana ng gubat. Doon, mas naging masigasig ang kanilang pag-usisa sa paligid hanggang sa marating nila ang abandonadong bahay. Pero bago pa man sila makalapit dito, nakita nila ang dalawang kaibigan niya na nagluluto sa tapat nito. Hindi pangkaraniwan ang kanilang ginagawa dahil ang ginamit nila sa pagluluto ay sirang kawali at mga sangkap na hindi akma para sa pagkain. Kapansin-pansin din ang karne na pinapakuluan nila na parabang nagmula sa isang mailap na hayop na hindi basta-bastang nasisilayan sa gubat. Nang mapansin naman ng dalawa ang kanilang pagdating, bigla itong napatayo sa kanilang kinaroroonan. Kagad itong napadistansya na parabang hindi nila nakilala ang mga taong nasa harapan nila. Kaya naman nang mapansin ito ni Maroy, mahinahon niya itong kinausap. Ipinaliwanag niya sa mga ito kung bakit sila naroon at kung sino ang kanilang mga hinahanap. Pero sa halip na makinig ang kaibigan nila, mas lalo pa itong nagpumiglas hanggang sa nagdesisyon na ang grupo ng mga matatanda na puwersahang dakpi ng mga ito. Napansin kasi nila na wala ito sa kanilang mga katinuan, kaya pinagdududahan nila na baka nasapian ito ng kung anong masamang espiritu. Pagbalik nila ng baryo, kagad nilang hinatid ang dalawa sa bahay ng isang manggagamot. Dito pinagtulungan nila itong maigapos bago gawin ng matanda ang panggagamot. Ngunit makalipas ang ilang oras,
Animoy wala pa ring nagbago sa kanilang mga estado. Nakapagtataka ring pagod na ang matandang yon, pero wala pa rin itong natutuklasan ukol sa karamdamang iniinda ng mga ito. Kaya naman ang mapansin nyo ng mga nakatatanda, hindi na ito nagdalawang isip na humingi ng tulong sa mga albularyong nakatira sa karatig baryo. Ang inakala kasi nila, baka kailangan lang ng tulong ng manggagamot para tuluyang mapagaling ang mga ito. Sumapit ang gabi. Dumating ang dalawang albularyo. Tinawas na nito ang mga bata, ngunit wala pa rin itong nakita hanggang sa dito nila napagtanto na mali ang pamamaraan na kanilang ginagawa. Bago nito baguhin ang panggagamot, nagtanong ito sa mga kamag-anak ng kanilang kaibigan upang kumuha ng pahintulot. Wika ng albularyo. Ang ginagawa namin ngayon sa kanya ay ritual para sa mga nasapian ng mga engkanto. Wala kaming makita sa towers. Ibig sabihin walang kaugnayan ng mga engkanto sa problemang ito. Kaya ako ipapahintulot ninyo. Nais naming gumawa ng ibang paraan. Malay ninyo, hindi pala mga engkantong gumagambala sa kanila. Baka ang mga ito ay mga nilalang na mas malalim ang lihim kumpara sa mga nilalang na hindi nakikita ng mga mata. Nang marinig naman yon ng mag-anak, kagad itong sumang-ayon. Dito na rin napilitang nagtanong ang padre de pamilya ng kaibigan nila upang mas lalo pang mapagbigyan ng linaw ang nais ng albularyo. At bakit pa ho kayo humihingi ng permiso sa amin? Hindi ba't pwede niyo naman gawin yan nang hindi na nagtatanong? Pwede naman. Pero anuman ang mangyari sa mga batang ito ay hindi naming kargo. Ibig sabihin kapag namatay sila nang hindi namin ipinapaalam ang aming mga ginagawa, posible na kami ang pagbalingan ninyo ng galit. Hindi kami pumapayag sa mga ganyang bagay. Kaya bago kami kumilos, ipinagtatapat namin sa mga pamilya ng pasyente ang aming gagawin. Mas mabuti na yon para alam nyo ang kapalit nito kung sakali man. Nang marinig ito ng mga kamag-anak, hindi na rin ito nakaimik pa. Batid nila na seryoso ang albularyo sa sinasabi nila, kaya naman iniwasan na nilang magmarunong. Matapos ang nangyaring pag-uusap, bumalik na ito sa silid kung saan nakasarado ang pinto at bintana. Maliban sa 3 albularyo, wala na itong ibang pinapasok. Hindi rin mahalaga kung kamag-anak ang humihingi sa kanila ng pabor dahil ayon sa kanila, masisira ang kanilang mga pinaghandaan kapag may pumasok na taong hindi nagtataglay ng karunungan. Kaya gustuhin man nila o hindi, mananatili sila sa labas ng silid upang dito maghintay. Nang malaman ito ng mga magulang at kamag-anak, matyaga naman itong naghintay sa paglabas ng mga manggagamot. Iniwasan na rin nilang magsabi ng kung ano-ano dahil sa mga sandaling yan, masama na rin ang kanilang mga kutob. Paglalim ng gabi, nanatili pa ring walang balita sa mga manggagamot. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang ni Maroy nang biglang bumukas ang pinto. Pagsilay niya sa loob, ungol kaagad ng kanyang mga kaibigan ang kanyang narinig. Labis niya itong ikinatakot, gawa ng sa ungol ng mga ito. Kumbinsido siya na may nangyayari ritong kakaiba. Pagsarado ng pinto, ang ungol ng kaibigan niya ay biglang nawala. Dito na rin nagmamadaling lumapit ang manggagamot sa kanila para ilahad ang mga nalaman nito. Di pa man nakakapagsalita ang pamilya ng mga biktima, narinig na nila yung nagpapaliwanag. Hindi mga engkanto may kagagawa ng salot na ito. Isang nilalang na hindi pa namin nakikilala ang sumapi sa kanila. At anuman ang nilalang na ito, may malalim itong galit sa kanila. Ramdam din namin ang dugo ng aswang na namumutawi sa kaluluwa ng nilalang. Senyales na hindi ito basta-basta.
Nang marinig ito ng mga kamag-anak, kagad silang binalot ng takot at matinding pag-aalala. Gusto nilang tulungan ang kanilang mga anak, pero sa isip-isip nila, ano naman ang kanilang magagawa? Kaya sa halip na kumilos, nagdesisyon silang hintayin ang resultang magmumula sa mga manggagamot. Ngunit, bago pa man tumungtong ang hating gabi, isang kababalaghan ang nangyari. Nagpapahinga na roon sila Maroy, nang biglang may narinig silang malalakas na sigaw sa labas ng bahay. Kapansin-pansin din ang malaking liwanag sa gitna ng gabi na parabang merong nasusunog. Maya-maya pa, nang magkagulo na rin sa loob ng bahay, dali-dali silang tumungo sa bintana para magmasid. At nang makadungaw na sila sa labas, nakita nila ang bahay kung saan nagpapahinga ang kanyang mga kaibigan na nagliliyab. Malaki na ang apoy, abot na ito hanggang bubong at ang usok naman sobrang kapal na. May mga taong tumutulong na maapula ito, pero hindi yun sapat. Kaya kahit walang ideya sa mga nangyayari, nagdesisyon sila na lumabas para tumulong. Paglapit nila sa bahay na yun, dito nila nalaman na hindi pa nakakalabas ang mga taong nasa loob nito. May mga naririnig na rin sila noong sigaw, pero hindi nila ito mapasok-pasok dahil sa lakas ng apoy. Talaunan, ang mga sigaw na yun ay biglang nawala. Binalot ng katahimikan ng paligid hanggang sa paunti-unti naapulan na nila ang pinsala. Ngunit bago pa man tuluyang mawala ang liyab, isang anino ang napansin niyang lumundag sa nasusunog na bintana. Wala siyang ideya kung ano ito, kaya literal na hindi niya yun pinagtuunan ng atensyon. Matapos ang nangyari, kagad na pumasok ang mga ito. Dali-dali nilang hinanap ang mga labi kung saan dito tumambad sa kanila ang bangkay ng 6 na bata at ang mga magulang nitong hindi na nakalabas pa. Subalit ang nakapagtataka, bakit hindi nila mahanap ang labi ng 3 manggagamot maging ang 2 pasyente nito? Nasisiguro nila na nahalughog na nila ang silid pero wala silang nakitang bangkay. Nakapagtataka ang ganoong pangyayari, pinuno, lalo pat ang mga bangkay ng tao ay hindi kayang maagnas hanggang abo sa apoy na walang sapat na temperatura. Ibig sabihin, posibleng matusta ang mga katawan nila, pero may matitira at may matitira pa rin sa kanila. Dahil sa pangyayari, marami ang kumalat na usap-usapan. Nakarating na rin sa karatig lugar ang insidente hanggang sa mapukaw na nito ang atensyon ng mga albularyong nakakakilala sa mga nasawi. At nung malaman nila ang sinapit ng kanilang mga kapatid sa pananalig, hindi sila nagdalawang isip na dumalaw sa lugar kung saan naganap ang kahindik-hindik na insidente. Simpleng paniniyasat lang sana ang kanilang gagawin, pero sa kanilang pag-usisa, may napansin silang kaduda-dudang bagay. At ito ay ang mga itim na bulaklak na bigla na lamang tumubo sa mga abo. May paniniwala ang mga manggagamot, pinuno, na kapag may lumitaw na itim na bulaklak sa kinamatayan ng isang tao, nangangahulugan ito na hindi sila namatay sa isang likas na pamamaraan. Mataas din ang tsansa na may ginawang bagay ang mga nilalang na nasa panig ng kadiliman bago naganap ang insidente. Kaya naman nang malaman nila ang tungkol dito, kagad silang nagsaliksik. Sa loob ng ilang araw, hinanap nila ang bakas ng mga labi. At sa kakasunod nila, napadpad sila sa isang daan patungo sa gubat kung saan minsang nangaso sila Maroy. Palihim itong pinuntahan ng mga manggagamot hanggang sa bumalik ito pagkaraan ng 3 araw na tulalang-tulala, wala ng mga dala, punit-punit na ang damit at may mga malalim na sugat sa mga katawan nila. Kagad silang tinulungan ng baryo kung saan dito na rin nalaman ng mga taga roon ang nangyari. Ayon sa mga albularyong naghanap, may nakita silang abandonadong bahay. Isang bahay na kung titingnan ay parang patay, pero tahanan ng mga nilalang na hindi nila sukat akalain. Dahil sa inabutan sila ng dilim sa gubat,
Dito sila tumuloy, ngunit pagtungtong ng dilim, biglang nagbago ang simoy ng hangin sa paligid. Nagsimulang magparamdam ang mga nilalang hanggang sa makita nila ang mga nilalang na mabilis na gumagapang sa lupa. 2 binata at 4 na matatanda. Kakaiba na ang anyo ng mga ito. May mapuputlang balat, mahabang katawan, at malas sa demonyong pagmumuka. Hindi pa man ito nakakalapit, maya't maya na ang kanilang pag-aangil hanggang sa pumasok na ito sa bahay kung saan sila nagpapahinga. Biglang nagkaroon ng pakikibaka, ngunit masyadong malakas ang mga nilalang. Madali nitong natutunaw at napapangibabawan ng kanilang mga usal at anting-anting, kaya sa katagalan wala silang ibang nagawa kundi ang unahin ang kanilang kaligtasan. Nang makatakas sila sa lugar, 2 sa kanilang mga kasama ang naiwan at sa kasamaang palad hindi na nila ito nakita pa. Malakas din ang kutob ng mga ito na posibleng kinain ng mga nilalang na yon ang kanilang mga kasamang naiwan. Matapos itong ibahagi ng albularyo, nagtagal lang ito ng 1 araw sa kanilang lugar bago ito magdesisyon na umuwi. At magmula noon, hindi na nila ito nakita pa. Ngunit kahit wala ng mga taong yon, ang kanilang kwento ay naging sariwa sa isip ng bawat isa. Dahil sa mga nangyari at mga narinig, wala nang naglakas loob na tumungo sa lugar kung saan nakatayo ang abandonadong bahay. Dumaan ang mga taon. Sa paglimot dito ng mga tao, muli na naman itong naging matunog nang may isang mga ngasong mabilis na tumatakbo patungo sa kanilang baryo. Hindi ito nakatira sa kanila, kaya pagdating nito, kaagad nila itong kinausap. At doon, narinig nila sa istorya nito ang tungkol sa mga nilalang na nakatira sa bahay na abandonado. Dagdag pa nito na masyado nang marami ang nakatira sa bahay na yon na kung susumahin, posibleng umabot na sa 100. Naramdaman din ito ang matinding pagmamalabis ng mga nilalang na kumain ng karne ng tao. Ilang minuto siya nitong hinabol bago niya marating ang mismong bukana ng gubat. At nang makalabas na siya, naglaho na lamang ito na parang bula. Nang marinig naman nila Maroy ang istorya, itinaga nila sa bato na kailanmay hindi na sila roon babalik pa. Ngayong wala na sila, ang kanyang istorya ay patuloy pa ring pinagpasapasahan ng bawat henerasyon. Ito ang naging sentro ng aral ng mga sumunod sa kanya upang hindi na muling manghas pa na pumunta sa gubat na kung saan nakatayo ang kinakatakutang abandonadong tahanan sa Labo, Camarines Norte.